Dumako po tayo sa ika-49 na tanong sa Westminster Shorter Catechism. Ano ang ikalawang utos? At ang sagot po, ang ikalawang utos ay huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanigbuhuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagbabalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Amen. Ito po ay utos na huwag sumamba sa ibang Diyos maliban sa iisang tunay na Diyos. Amen. Huwag gumawa o gumamit ng anumang larawan o bagay bilang kapalit ng Diyos at huwag ilagay ang anumang bagay sa puso na mas mahalaga kaysa Diyos. So, binanggit po dyan na ano yung ikalawang utos. So, malinaw po nating na basa na huwag magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya larawan o rebulto kung san-san man. Ano nga po ba yung ibig sabihin ng Diyos-Diyosan ngayon? Hindi lamang po ito rebulto o larawan, maaaring maging Diyos-Diyosan ang pera, kapangyarihan, trabaho, relasyon, kahit po ang inyong mga sarili. Ano man pong bagay na inuuna natin kaysa sa Diyos ay nagiging Diyos-Diyosan. So, tandaan po natin. Pero bakit nga ba mahalaga yung ikalawang utos? Mahalaga po ang ikalawang utos dahil itinuturo nito kung paano natin dapat sambahin ang Diyos ng tama. Hindi iyon sa sariling paraan, kundi ayon sa kanyang kalooban. So, makikita po natin dito, number 1, ang sabi po dyan, basahin nga po natin. Pinapanatili nito ang kalinisan ng pagsamba. Ayaw po ng Diyos ng pagsambang may halong imbento ng tao. Gusto niya ay dalisay at ayon sa kanyang inutos. So makita po natin dyan na imbento ng tao. So sa panahon natin ngayon, siguro meron kayong mga na-encounter o parang natunghayan na mga tao na gumagawa ng mga sarili nilang Diyos-Diyosan para yun yung sambahin. Which is, alam natin na mali yun. Kaya huwag nyo yung gagayahin. Sapagkat gusto ng Diyos na dalisay ang ating pagsamba sapagkat ito ay kanyang inuutos. Pangalawa, pinoprotektahan tayo laban sa maling pagkakakilala sa Diyos. Kapag gumagawa tayo ng larawan o sariling ideya tungkol sa Diyos, nalilihis tayo sa tunay niyang pagkatao. So, yan yung nangyayari sa mga taong sumasamba sa kung sino-sino. So, I believe naman na wala po sa ating mga ganun, di ba? So, number 3, basahin nga po natin. Ipinapakita nito ang pagiging tapat sa Diyos. Ang pagsunod sa ikalawang utos ay tanda ng ating pag-ibig at katapatan sa Kanya, na siya lamang ang ating sasambahin sa paraang Kanyang itinakda. So malinaw po dyan, na pag sinunod mo ang Panginoon Diyos, nagpapakita ito ng pagiging tapat natin sa Panginoon Diyos. And number 4, sabay-sabay po natin basahin. May kalakip itong babala at pangako. Binabalaan ang kaparusahan sa pagsuway, ngunit may pangako ng awa at pagpapala sa mga umiibig at sumusunod sa Kanya. So, lagi pong ganun. May mga karampatang parusa sa mga taong hindi sumusunod at may karampatan naman pagpapala dun sa mga tapat na sumusunod sa Kanya. Amen? Mahalaga po ang ikalawang utos dahil itinuturo nito ang tamang paraan ng pagsamba. Iniingatan tayo sa maling pagsamba at pinapalalim ang ating relasyon sa Diyos. Ayan, tama po yan. The more na sumasamba tayo sa Panginoon Diyos, the more kayo na nag-church, the more na nagpe-pray, the more na mas nakikilala natin kung sino ang ating Panginoon Diyos. Tama po ba? So malinaw na ang Diyos natin ay sino? Si Jesus. Yan, amen. So makikita po natin na ito ay paalala na ang Diyos ay hindi lamang dapat sambahin, sabay-sabay nga po natin basahin yon, dapat din siyang sambahin sa tamang paraan. Bakit? Para manatiling tapat sa Diyos at para magkaroon ng tamang pagsamba at para hindi tayo maliligaw sa maling paniniwala. Ayan, talamak na po sa mga social media and everywhere kung sino-sino yung mga naglilitawan or sino-sino yung mga nag-e-explain patungkol sa Diyos. Pero kung tayo ay alam natin yung truth na tanging si Jesus lamang ang ating Panginoon Diyos na dapat sambahin,
I believe na hindi po tayo maliligaw. Amen? At hindi kayo susunod dun sa basta-basta nyo lang naririnig. Sapagkat ang Biblia mismo ang tunay na magpapaliwanag kung sino ang tunay na Diyos. Amen. Ngayon po, dumako tayo sa ika-15 na tanong sa Westminster Shorter Catechism. Ang sabi po dyan, ano ang inuutos ng ikalawang utos? At ang sagot, sabay-sabay po nating basahin. Ang ikalawang utos, na itinakda ng Diyos sa kanyang salita. Amen. Sa ikalawang utos po, nangangailangan ng pagtanggap, pagsunod at pagmamanatiling dalisay at buo ng lahat ng uri ng pagsamba at mga alintuntuning panrelihiyon na itinakda ng Diyos sa kanyang salita. So makikita po natin dyan, una, sabi sa Biblia, sundin ang pagsamba at tipan na isinaayos ng Diyos. Kung mababasa po natin sa Deuteronomy 12:32, ang lahat ng inuutos ko sa inyo ay inyong tuparin. Huwag magdaragdag ni magbabawas man. So, Diyos po ang nagsalita dyan, kaya hindi dapat hindi dapat baliwalain ng kung sino man. Sinabi din sa Deuteronomy 32 verse 46, sinabi niya sa kanila, isapuso ninyo ang lahat ng salitang aking ipinapahayag sa inyo ngayon upang maipag-utos ninyo sa inyong mga anak na kanilang tuparin ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. So makikita natin na kinuman yun ng Diyos sa atin na mananampalataya para sa mga susunod na henerasyon ay ma-share din natin yung katotohanan patungkol sa Diyos. Amen? Sabi po sa sumunod ay sundin ang pagsamba at tipan na isinaayos sa Diyos. Isa pang connected sa salitang yan. Sabi po sa John 4:24, basahin nga po natin ang sabay-sabay. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Amen. So makikita po natin dyan, diba, na malinaw na sinabi na kung sino man ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Spirit and in truth. Espiritu at katotohanan lamang. Pangatlo po, sumunod sa Diyos ng ganap at may kalinisan. Sabi po sa Mateo 28 verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo at tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So makikita po natin na kailanman hindi tayo iniwanan ng Panginoon Diyos. Bagamat nagsasabi siya ng mga utos niya, pero nakikita natin yung provision ni God sa buhay ng mga anak niya na sumusunod sa Kanya. Amen? Sa 1 Timoteo 6:40 naman po, sabi dyan ay sundin mo ang utos na ito ng walang kapintasan at walang dungis hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. So hanggang kailan daw? Hanggang dumating ang ating Panginoong Diyos. Huwag tayong magsawang sumunod sa Panginoong Diyos, huwag tayong magsawang maniwala sa Kanya. Amen? Pero alam niyo po ba, yung ibang relihiyon, hindi na ako magbabanggit kung anong relihiyon nyo, pero yung ibang relihiyon, tinanggal po nila itong ikalawang utos na ito at hinati ang ikasampung utos upang gumawa ng mga Diyos-Diyosan, larawan at rebulto. Ito ay malaking kasalanan sapagkat gumagawa sila ng kanilang Diyos. Totoo po yun. Napakalaking kasalanan po yan sapagkat gumagawa sila, nag-iimbento sila ng sarili nilang Diyos. Ang tao ay kailangan may utos ng pagsamba sa Diyos upang sumamba ayon sa nais ng Diyos. Diba? Sinabi ng Diyos, ako lang yung sambahin mo. Pero may mga tao talagang sumuway. At may mga relihiyon hanggang sa ngayon na hindi nila ginagawa yung ikalawang utos. Dahil dito, kung hindi sumunod sa ikalawang utos na tungkol sa paraan ng pagsamba, ito ay hindi totoong pagsamba. So, hindi po totoo yung mga pagsambang ginagawa nila. Sapagkat, itinuturo ng ikalawang utos sa mga tao ang tunay na paraan ng pagsamba sa Diyos. Kaya ang tunay na pagsamba sa Diyos ay dapat sa pamamagitan lamang ng utos ng Diyos. Amen? Ngunit, ano nga ba ang tunay na pagsamba sa Diyos? So, makikita po natin dyan. Sabi sa number 1, basahin nga po natin. Ibig sabihin ba, ay buong puso. Ibig sabihin yan, ang pagsamba natin ay taos puso, hindi pakitang tao lamang.
Sabihin nyo nga sa katabi mo, hindi pakitang tao. Amen. Hindi pakitang tao. Ito ay may pagmamahal, paggalang at katapatan sa Diyos. Yan. Maraming mga tao pa rin na hanggang sa ngayon, parang show off lang yung pagsimba nila tuwing linggo, makikita mo sila. Pero, of course, we cannot judge anyone. Pero may mga tao pa rin na sa puso nila, sila na lang yung makakaano kung talaga ba nagsasamba sila sa Panginoon Diyos o parang tunay ba yon or hindi. So, it's between them and God. We cannot really judge anyone. Pero tayo na mananampalataya, encourage natin ang sarili natin, maging ang kapatiran natin na sumamba tayo ng taos sa puso at hindi pakitang tao lamang. Amen. Pangalawa, basahin nga po natin, pagsamba na may katotohanan. Ang pagsamba ay naaayon sa katotohanan ng salita ng Diyos, hindi ayon sa sariling kagustuhan o tradisyon lamang. Nakabatay ito sa kung sino talaga ang Diyos ayon sa Biblia. Amen. Kaya nga po tayo may Bible para hindi tayo maligaw or para hindi natin masabi yung mga bagay na hindi naman dapat masabi pa. Para hindi tayo naliligaw. Doon tayo sa truth kasi ang Bible mismo ay truth, di ba? So sabi diyan, ang pagsamba ay naaayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ano ba yung salita ng Diyos? Di ba Biblia ang salita ng Diyos? Hindi lamang ayon sa sarili nating gusto. Kunwari, may sarili ang gusto, yun mo yung gagawin mo, na gusto mo sumamba doon kasi yun yung gusto mo. So, naligaw na siya. So, doon tayo sa katotohanan na only Jesus is our Lord and Savior. Amen? Pangatlo, basahin po natin, pagsamba sa pamamagitan ng buhay. Hindi lang ito ginagawa tuwing linggo. Ang tunay na pagsamba ay nakikita sa pagsunod sa mga utos ng Diyos, banal na pamumuhay, pag-ibig sa kapwa, paglilingkod sa Diyos araw-araw. Amen. Meron ako dyan nilagay. Anong sabi doon? Sa 4 na bullet. Pakibasa nga po natin. Pagsunod. Ayan. Sinabi dyan, araw-araw. So, hindi lang tuwing Sunday dapat tayo nagsisipag. Kasi tuwing Sunday lang tayo nag-gather, di ba? Pero sa araw-araw ng buhay natin, maraming way ng pagsamba sa Panginoon Diyos or pag-worship sa Kanya. So, I hope and pray na all of us here is every day is nagiging on fire sa pag-worship kay God. Amen? Pagsamba sa pamamagitan ng buhay. So kung nasan ka man, nasa work ka man, nasa school ka man, or kung nandito ka sa church, basta everyday ng buhay mo, lagi nating i-acknowledge ang ating Diyos. Ngunit kapag tumalikod kayo at ayaw nang makinig sa Kanya, sa halip ay naglingkod sa ibang mga Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko na sa inyong malilipol kayo, hindi kayo magtatagal sa lupaing sasakupin nyo sa ibayaw ng Jordan. So sinabi yan ng Panginoon Diyos sa tao ng Israel. And ayon naman po sa Roma 12:1, sabi diyan, ang ating buhay mismo ay dapat maging handog na buhay sa Diyos sapagkat ito ang tunay na pagsamba. Ayan, laging tinuturo sa atin yan, di ba? Handog na buhay, hindi sinabing handog na patay. Ibig sabihin, lumalago. Kaya, suriin po natin yung ating mga sarili kung tayo ba talaga ay sumasamba sa Panginoon Diyos ng tunay o kung tayo ba talaga ay nararanasan ba talaga natin yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Ang tunay na pagsamba ay mula sa puso, naaayon sa katotohanan ng Diyos, nakikita sa araw-araw na pamumuhay. Hindi lang po ito yung awit o panalangin, ngunit ito ay isang pamumuhay na nagbibigay luwalhati sa Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, ang ating buhay ay nagbibigay sa Diyos ng kalugudan kapag tayo ay patuloy na nakikinig sa Kanya, sumusunod sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya. Makikita rin po natin na ang tunay na elemento ng pagsamba ay nasa Biblia. Ang mga ito ay scripture reading, sermon message, awit, offering, prayer, at ang 2 sakramento sa Biblia. At ang malinaw po itong tinuturo na meron lang tayong 2 sakramento. Ito ay baptism and communion or Lord's Supper. So, ito po yung mga elements ng pagsamba. Ito yung mga ginagawa natin tuwing Sunday, di ba? Pero, ang pagsamba
ng ibang relihiyon ay labag sa utos ng Diyos. Sapagkat gumawa sila ng 7 sakramento. Ginawa nilang special ang damit ng mga leader nila, ng kanyang relihiyon, at gumawa rin sila ng kanilang krus, mga rebulto, candlelight at iba pang mga bagay sa kanilang simbahan at sa loob ng simbahan. Which is, of course, alam natin yung katotohanan. Dapat tayong sumamba sa pamamagitan ng utos ng Diyos lamang sapagkat ang tao ay makasalanan. At dahil rito, ang tao ay hindi alam kung anong pagsamba ang gustong tanggapin ng Diyos. So yung mga taong nakikisamba dun sa pamamaraan na hindi naman talaga nila alam ay naliligaw. Kaya yun po yung nakakalungkot. Kasi we cannot really say naman na wala silang faith. Kasi syempre, di ba? Pero yun nga, tayo na nakakabasa ng Biblia, na alam natin yung truth, is patuloy po kayong mag-stand dun sa truth na nalalaman ninyo. Ang Diyos ay ipinapakita ang tungkol sa kung ano ang totoong pagsamba sa Kanya sa ikalawang utos. Kaya, kailangan alam natin ng mabuti ang tungkol sa ikalawang utos. Ang pagsamba ng ating simbahan ay sumusunod sa ikalawang utos, kaya sikapin ninyong sumamba sa Diyos. Ayan. So, mukha lang siyang simple, pero marami pa rin talagang tao ang hirap gawin ang sumamba sa Diyos. Totoo po yan. Sapagkat marami pa rin mga tao ang ayaw buksan yung kanilang puso't isipan patungkol sa Diyos. At yun po yung nakakalungkot. Pero alam niyo ba, napakabuti ng Panginoon sapagkat hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo dito sa mundo. Pero ang Panginoon Diyos, patuloy tayong ginagabayan, patuloy tayong pinapaalamanan ng katotohanan patungkol sa Kanya. Amen. So as my conclusion, sino ang sinasamba mo sa iyong buhay? Ito nga ba ang nag-iisang Diyos lamang na si Jesus? So magkaroon po tayo ng realization sa buhay natin. Mga kapatid, mahalaga na sundin natin ang utos ng ating Diyos, and karapat dapat natin sambahin at purihin ang nag-iisang Diyos na buhay na si Jesus. Kaya huwag kayong magsawa na sumamba. Kasi darating ang panahon na siyempre mapapagod ang tao, o kaya darating ang mga pagsubok ng buhay, paulit-ulit na lang, linggo, church, everyday pasok, ganyan, simba ulit, prayer meeting ulit. Lagi niyong tatandaan na karapat dapat purihin at sambahin ang Panginoong Diyos. Amen. Sa pamamagitan ng mga ito, may pangako na kung susundin ang utos ng Diyos ay pagpapalain hanggang sa susunod na libo-libong henerasyon. So hindi naman po tayo parang after dun sa blessings. Kumbaga, ito lang ginagawa natin ay produkto ng ginawa ng Panginoong Diyos sa buhay ng tao. Dahil sa napakadakila niyang pag-ibig sa atin, kaya tayo mismo is nagawa natin lumapit sa Kanya. Hindi po ito dahil sa sarili natin na kalakasan. Hindi mo masasabi na, ako nagwo-worship ako, ikaw hindi. Hindi ganun. Kaya lang tayo nakakalapit sa Panginoon ay dahil lang sa biyaya niya, hindi dahil sa sarili natin lakas. Kasi napakadumi natin, napakamakasalanan nating lahat, kaya kailangan natin ng habag at biyaya ng Panginoon Diyos. Amen? Ang ikalawang utos ng Diyos ay nagtuturo sa atin na sambahin siya sa tamang paraan. Kaya huwag kayong maliligaw sa mga kung ano-anong way ng pag-worship. Kasi I truly believe na God puts you here, hindi naman para i-promote na ito lang yung tama. But God puts you where you belong, and you belong to Jesus Christ. Amen? Siya sa tamang paraan at ayon sa kanyang kalooban at hindi ayon sa sariling imahinasyon o kagustuhan ng tao. Ipinagbabawal nito ang paggawa at pagsamba ng anumang Diyos-Diyosan sapagkat ang Diyos ay banal. Amen. Ang Diyos ay Espiritu at karapat-dapat lamang sambahin sa Espiritu at katotohanan. At sa kabuuan, ang utos na ito ay paalala na ang tunay na pagsamba ay hindi lamang panlabas na gawain, kundi isang pusong tapat, may paggalang at sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, tayo ay tinawag na panatalihang dalisay ang ating pagsamba at iwasan ang anumang uri ng idolatria at ibigay sa Diyos, ang sabi dyan, ibigay sa Diyos ang kaluwalhatiang nararapat lamang sa Kanya. Amen. So araw-araw tayong nabubuhay, araw-araw tayong nakakaranas ng mga pagsubok, ng pagpapala, and at the end of the day, let us not forget to thank the Lord.
Huwag nating hayaan na darating yung isang buong araw na hindi ka nagpasalamat sa Panginoon Diyos, hindi mo in-acknowledge yung kabutihan niya, na hindi ka napahamak. So every day of our lives, my brothers and sisters, huwag tayong magsawang purihin ang ating Panginoon Diyos, sapagkat ito'y kanyang utos. Amen.